Paolo Avellino may inamin tungkol kay Kim Chiu. Hindi nagpaligoy-ligoy itong si Paolo sa pag-amin tungkol sa kanyang nararamdaman kay Kimi noong una pa lang, naging crush niya si Kim bago pa man naging sila ni Janine Gutierrez. Sa mga panahon na inamin ni Paolo Avellino sa isang interview noon na may paghanga siya kay Kim Chiu at gusto niya itong makatrabaho, ay taken na itong si Kim or may karelasyon na ito na ngayon ay naging ex na niya na si Sian Lim. Nang maghiwalay nga si Sian Lim at Kim Chiu ay tila, nagbigay ito ng isang magandang opportunity kay Kim, sa kanyang love life man at lalong-lalo na sa kanyang career, dahil hindi maitatanggi na isa sila sa pinakasikat na love team sa Pilipinas ngayon. Sa isang interview nga ng dalawa, kay MJ, ay napaamin itong si Paolo Avellino na dapat ay noong una pa lang sana, ay nililigawan na niya sana itong si Kim, pero sa panahong daw iyon ay hindi pa available si Kim, kaya nagpaubaya na lang daw ito, hanggang maitambol nga siya kay Janine Gutierrez at nagkaroon din sila ng relasyon, pero hindi rin nagtagal, dahil hindi sila nagkaunawaan sa isang bagay. Tila, ang panahon na talaga ang nagpapalapit sa dalawa kung saan same lang ng taon nang maghiwalay ito sa kanilang dating karelasyon, at sakto namang may coming silang teleserye na linlang, hanggang nasundan ito ng adaptation na Korean drama, ang What's Wrong with Secretary Kim, na talaga namang sinubay-bayan ng kanilang mga tagahanga. Kaya naman ganon na lang ito ka-bless at proud itong si Paolo Avellino, na ang dating pinapangarap lang niya noon ay naging kasintahan na niya ngayon at bonus pa na sila ay official love team na. Inamin din ni Pao, na isang wife material si Kim Chiu, dahil sa bukod na mabait daw ito, ay nakikita din daw niya na maalaga itong si Kim pagdating sa mga bata, at walang halong kaplastikan, at talagang totoong tao daw ito. Parang lahat na daw yata, ay na kay Kim Chiu na. Siyempre hindi kompleto kapag wala kaming kasama, di ba? Sino? Umiinit ulo ko pag naiisip ko may kasama kang iba. Kailangan! Kailangan umiinit ang ulo mo. Kailangan hindi umiinit ang ulo mo. When Kim accepted it because I've never had the chance to work with Kim para sa isang series or movie. And ito nabigyan ako ng pagkakataon to work. First impression, tsaka nagkatotoo ba yung first impression mo na yun kay Kim? First impression, yun na rin eh. Parang bubbly. Okay. Okay. Kim, ikaw. Ano naramdaman mo nung nalaman mo makakatrabaho mo siya? Siyempre kinakabahan ako. Kasi Paolo Avellino, di ba? Parang serious actor. Parang shock. So, pasok ko yung mga jokes ko sa kanya. For sure eh. Parang shock. Baka maingayan siya. Dami. Kasi parang meron siya sarili niya mundo. Siya lang may alam. Tapos, di ba may sarili siya ka mundo talaga? So, parang yung linlang pa lang, siyempre hindi ako ganun ka-confident din sa role na kaya ko ba siyang gampanan. Ang dami ko pang pinagdaan ng decision making bago ko siya gawin. Pero, na-miss ko talagang umarte. Yes. Kasi parang last ko teleserye matagal na rin. And then, yun. And then, happy pa ako kasi hindi ko pa siya nakatrabaho ever sa buong showbiz career ko. Parang maraming first din yung linlang. So, na-excite naman ako. And then, first impression ko sa kanya, siguro, hindi talaga siya isasalita. Tsaka, ano talaga siya, seryoso talaga siya. Okay. Pero meron pa siyang funny side. So, parang pag nahuli mo yun, tuloy-tuloy na. Okay. Okay, Kim, na-mention mo kanina, parang meron siyang, si Paolo yung first impression, meron siyang sariling mundo. Opo. Nakapasok ka ba dun sa mundo ni Paolo? I think so. Paano Natawa mo naman siya. Baka naman. Naging mahirap ba yun? Na parang yung time na parang, syempre yung first impression mo kay Paolo, medyo parang tahimik si Paolo, tapos ikaw medyo bubbly, then jolly. Medyo inano lang, yung bago kaming magkatrabaho, tinone down ko muna yung sarili ko. Pero dito sa secretary kong bahala sa buhay niya. Marindi ka, lumayo ka na lang ng konti, mag sobrang ingay na. Pero, ano naman, kaya namang i-adjust. Tapos, okay naman sa work.